bago ka magpa-change oil, walang usok doon. Kasi pag uwi ko, kine-check ko yung dipstick niya. Oo. Kasi kaya ko po siya pina-change oil kasi tawag nito, flashing ko siya. Okay, oo. Kaya nung sa bahay naman, nung sinek ko, hindi kasi siya agad mapansin sa Randy dahil ano yung usok niya, hindi agad siya visible. Oh, so ngayon malakas na talaga yung usok ngayon. Nga, tingnan nga natin. Lumakas yung blow-by, sabi ni architect, after lang mag-change oil. Ngayon yung kasing inilagay na langis, 0W40. Ako hindi ako naglalagay ng ganitong langis sa mga diesel engine. Masyadong mababa ang viscosity nito. Ito dapat sa mga talagang nagyayelong lugar. Para pag start mo pa lang ng makina mo, yung langis ay malabnaw at akyat kaagad doon sa mga oil galleries ng sasakyan, doon sa makina. So ngayon, tignan natin, tapos pabukas din ng hood. Tignan natin kung malakas talaga yung blow-by. Kasi sabi ni architect, mula lang daw nung mag-change oil. Yan. Oo nga, oh. Ka-under pa lang yan. Inaamoy ko mga kapatid kasi, pwedeng yung usok na yan ay galing doon sa mga injectors, sumisingaw doon sa washer, kaya umaakyat dito sa mismong ibabaw ng cylinder head, doon sa cover. Langis eh. Pwede mong pakirevolusyon ng konti. Kahit mga 2,000 RPM. Metal sick na. Architect, metal sick na siya. Ayan nung nirevolusyon mo. Oo, ayan sa baba Metal sick na siya. Ngayon, ang ko muna dito, dahil sa sobrang labnaw nung langis na nilagay, 0W40, malamig pa yan ngayon eh. Ang plano ko sana, bago natin desisyonan na ito ay talagang for overhaul, lagyan muna natin ng tamang langis. Kahit yung 5W30 muna. Kasi 0W yan, i-change oil muna natin. Okay lang ba yun? Opo, sige. O kasi sobrang nipis nito. Baka nga dati nang may problema, tapos nalagyan ka pa ng sobrang nipis. Hindi naman kasalanan ni Shell. Dito, lagyan mo ng tamang langis ang makina mo para talagang pakinabangan niya. Sobrang baba nito, 0W, para lang to sa mga nagyayalong lugar, yung sobrang lamig talaga. Nung nirevolusyon mo, doon lumakas yung talsik. Mga kapatid, dapat po alam natin kung ano yung langis na ilalagay natin sa ating makina. Kung ano talaga yung recommended na langis, recommended na viscosity ng langis na ilalagay nyo sa loob ng inyong mga makina. Dahil sa isang pagkakamali, naku po, masisira talaga ang makina nyo. Katulad ng wild track na ipinakita ko po sa inyo. Si Ford mahigpit po sa langis. Kaya iyan po ang pag-uusapan natin. Ano po ba yung zero doon sa 0W40 na ginamit doon sa wild track? Yung zero po, yun yung thickness, yun yung kapal ng langis at cold start. Yung pong mga 0W po niyan, yan na yung pinakamababang viscosity. Sobrang baba na yan. Kasi kung meron pa susunod dyan, negative na yun, wala nga pong ganon. So yung zero ang pinakamababa at iyan po ay para mabenepisyuhan ng makina kapag ka nandoon ka sa lugar na nagyayelo or yung sobrang lamig talaga ng panahon, ang langis kumakapal lalo yan. No? Lumalapot yan. Kaya po, dinevelop yung zero viscosity na yan, yung 0W na yan, para po kapag ini-start mo ang engine mo, every time doon sa cold start, yung langis ay mabilis na magsisirculate sa iyong makina. Papasukin niya yung mga oil galleries doon at ilulubricate niya po yung loob ng makina. Mula doon sa mga bearings, papunta doon sa piston rings, at sa lahat ng kasukasuan, pati doon sa camshaft, pati doon sa crankshaft. Lahat ng mga bagay na umiikot po diyan sa loob ng makina at makaiwas po sa friction every time doon sa cold start. Yun po ang trabaho ng zero.
So, hindi pwede na maglagay ka ng makakapal naman na viscosity, halimbawa 15W, kung ikaw ay nandiyan sa mga nagyayelong lugar. Sobrang kapal na nun at makakasira sa makina. Ngayon, yung 40 naman, yun ang kanyang viscosity pagdating doon sa 100 degrees Celsius na init or temperatura ng langis doon sa loob ng makina. Medyo makapal na siya, 40 na siya. Kaya po, doon sa cold start, 0, at kapag uminit naman na siya at 100 degrees Celsius, yung 40 naman ang kanyang viscosity. Itong mga diesel engine natin, malalaki ang mga diesel engine natin, hindi advisable na gamitan mo ng mga 0W viscosity ng mga langis dahil talagang makaka-epekto yan sa performance ng inyong makina. Kapag sobrang nipis ang langis mo, mawawala ngayon yung matinding lubrication kasi napakanipis na yan. Samantalang yung diesel engine mo, yung mga pyesa doon sa loob nun ay kailangan niya ng tamang-tamang viscosity, lalong-lalo na sa cold start. Dahil nga sa ginamitan mo ng manipis na langis or mababang viscosity sa cold start, itong diesel engine mo, masyadong manipis yung langis at magpapahina yan ng kanyang power or yung lubricating power niya para mawala yung mga frictions, yung metal-to-metal frictions. Mga kapatid, dalawa rin yung sasakyan na brand nyo ko binili. At yung dalawang sasakyan na yun, isang Honda at isang Toyota, nung yan ay pinapaservice ko sa kasa, talagang 5W30 yung viscosity ng aking Grandia. Ganun din ang viscosity ng langis na inilalagay sa Honda, 5W30 din. Kaya nga, match na match sa kanya yung mga full synthetic na langis na pwede sa gas, pwede sa diesel. Pero ito, ginamitan ng 0W40. Itong wild truck na to, na hindi naman twin turbo, ayan po ang nangyari. Isa pang disadvantage ng 0W na viscosity, kung ilalagay mo yan sa diesel engine, ay hindi yan makakatagal sa tindi ng init. Kasi napakainit po talaga ng diesel engine kasi yan ay compression type engine. Hindi mag-explode or hindi sasabog or magkukumbas yung diesel natin doon sa cylinder kung hindi siya makakabuo ng mainit na kompresyon. At habang nakukompress yung hangin na hinigop ay sobrang init po niyan at yun ang nagpapasabog doon sa diesel na ibinubuga ng mga injectors. Ngayon mga kapatid, ito po. Ang Ford po, talagang ang recommended nilang viscosity ng langis ay 5W30 sa lahat ng mga diesel engines po nila. Pero dahil meron silang sophisticated na engine, itong 2 liters na twin turbo, doon lamang po nila inirecommend yung 0W30. Hindi po 0W40 na katulad nung inilagay dito sa wild truck 0W30 na viscosity ng langis. At iyon po ay para maprotektahan ang kanilang twin turbo. Yun po talaga yung purpose ng 0W30 na langis po na yun. Para yung kanyang twin turbo, yung labnaw, yung fluid-like viscosity ng langis na 0W na yun ay makapasok doon sa dalawang turbo. Kaya doon yun nakadesign, doon sa kanilang 2 liters na twin turbo. Ngayon, itong wild truck na nakita nyo ay hindi naman yan twin turbo. Talagang ang recommended dyan ay 5W30 na langis. Nilagyan mo ng 0W40 na langis na kapag ka every morning ay malabnaw ang langis mo, i-start mo, naku, yun ang matindi, yung kaskasa na yun. Kaya iyon ay nag-create ng blow-by. Kasi kumakaskas yung piston ring doon sa cylinder wall, mahina na yung lubricating power ng 0W40 na yun. At ito pa mga kapatid, hindi makakaiwas sa oil dilution lahat ng makina, mapagasolina at mapadiesel. Kapag naririnig nyo na ang inyong mga injectors, ang inyong makina na may lagapak or may parang katok, yung fuel knock, malakas na po ang oil dilution yan. Kasi sobra-sobrang buga ng diesel, hindi yan naburn or hindi yan nag-explode dun sa loob ng cylinder at karamihan po ng mga diesel na yan ay bumababa lang sa ilalim. Dito sa iyong crankcase at tumahalo yan sa langis. At kapag ka humalo sa langis, yun pong mga diesel po na yun at ang gamit mo ay 0W40 na langis, palalabnawin pa niya yung zero viscosity na yun. So habang lumalabnaw yung zero viscosity na yun, dahil pinagtatagal nyo rin yung langis diyan sa inyong mga makina, malakas na ang inyong fuel knocks, naku, malabnaw na po yung inyong langis. Kahit pa sabihin yung 5W30 yan. Kung sa tindi naman ng fuel knock, sa tindi ng mga diesel na pumapasok sa loob ng inyong makina, dahil nga doon sa oil dilution na yan,
ay mawawalan po ng kwenta ang inyong langis. Pansinin niyo po yung mga may mga makina dyan na naka-turbo din o naka-turbo charge kayo. Kahit pa sabihin mo itong crosswind na nasa harapan ko or yung mga lumang makina na naka-turbo. Ano gamit nyo? 15W40? Kawawa turbo nyo. Dahil kailangan ng turbo, every time na i-start mo yan sa umaga, makaakyat kagad yung langis at makapag-lubricate siya sa turbo para hindi kagad ma-worn out yung shafting doon sa loob ng turbo mo. Kaya nga, may mga kaso na yung turbo bumubuga na ng langis. Okay naman yung kanyang makina, pero bumubuga ng langis, yan na nga po. Dahil doon sa pagkakamali na nilagyan ng makapal na langis. Kung kayo ay naka-turbocharged na makina, pinaka-safe. Nandoon ka sa safe na na langis na gagamitin mo, 5W30. Pero 15W40, kung malaki naman yung turbo mo at talagang malaki naman yung makina mo, halimbawa mga makina ng mga trucks na yan na nakaturbo, pwede rin yun. Kasi iba naman ang mga butas ng mga galleries niyan. Iba rin ang butas na pinapasukan, dinadaluyan ng langis doon sa mga turbo niyan. Mas malaki rin yun. Yung nangyari po diyan sa wild truck, hindi po kasalanan nung langis. Kasalanan yan nung mekaniko. Kasi kung talaga namang sumunod siya doon sa recommended na langis, ang makikita niya para doon sa Ford na yon ay 5W30. Ang may sabi po nito ay yung may-ari, na after lang nga daw po nung mag-change oil sila at yun nga yung ginamit na langis, 0W40 na viscosity nun langis, posibleng malakas na rin ang oil dilution nung wild truck na yon. So dahil sa nilagyan ka ng 0W, humahalo pa ngayon yung diesel, lumabnaw ang langis mo. At nung nirevolusyon nga namin, at pinainit pa ng husto, tumatalsik na yung langis doon sa dipstick. Ibig sabihin, yung compression doon sa combustion chamber, magkakaroon ng pagsabog doon May lumalabas ngayon dito sa ilalim, doon sa may nakakalusot doon sa piston ring. Kaya pumupunta ngayon dito sa crankcase at yung dipstick naman nandoon yun, nakasuksok sa crankcase So yung usok ngayon, lumalabas ngayon dito sa dipstick. So mga kapatid, anong lesson? Dapat alamin nyo kung ano talaga ang langis ng inyong mga makina. Lalong-lalo na yung mga bagong makina ngayon. Sophisticado nga yan. Talagang dinesign yung mga langis na yan para doon sa mga makina na yan. Kaya nga, baka mamaya isipin nyo bakit si Ford nilagyan yung sophisticated na twin turbo ng 0W30 pero itong sinasabi mo Autorans 5W30 doon sa kanilang ibang mga Ford engines, sila lamang po ang nakakaalam niyan. Kaya yung mga naka-twin turbo dahil 0W30 ang gamit yung langis, wag nyo rin pagtagalin yung langis na yan. At pakinggan nyo ang inyong mga injectors. Kung yan ay malakas ng mag-knock, dapat regular kayong magpapa-change oil, igsian nyo ang interval para nakakapag-change oil kayo ng mas maaga at maingatan ang inyong makina. Ngayon, kung may fuel knocks, pagawa nyo kagad yan. Dahil ang fuel knocks po ay hindi makakatulong sa inyong engine. Ang ibig sabihin ng fuel knocks, masyadong malakas ang buga ng inyong mga injectors. Kaya nga kung minsan ay maitim ang usok ng inyong tambucho. Sa minor, maririnig nyo yung fuel knocks na yan na dapat miss lang, kaunti lang yung buga niya, pero malakas yung ibinubuga niya. Maraming diesel yung tumatapon doon sa loob ng chamber, doon sa cylinder, at yan ay umiilalim. Humahalo po sa langis yan. At sisira po ng makina nyo kapag po ang langis nyo ay wala ng kwenta dahil marami ng diesel na humalo. Mga kapatid, ito po, mayroon po akong ipakikilala sa inyo. Meron siyang hinihiling sa inyo. Sana po matulungan natin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Nakabilad tayo sa araw, Kuya William. Okay lang po, sir. Okay lang? Okay lang. Maganda naman to sa mga lalaki, no? Vitamin D. Oo. So mga kapatid, pumunta po si Kuya William dito, subscriber ko po. Hindi po para magpagawa. Si Kuya William ay gusto niyang ibenta itong kanyang sasakyan. Ano nga pong sasakyan to? MG5 sedan. MG5 sedan. Anong year model po? 2022 model. 2022. Ang ilan ng tinakbo? 20,195 kilometers lang ang mileage. 20,195. Sariwan-sariwa kung tutuusin. Ano? Opo. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng MG? Morris Garage. Bakit ba gusto nyo ibenta? Na-issue yung retirement money ko. Dahil Oo. Yung naikwento nyo sa akin kanina, medyo malungkot nga lang po talaga. Kasi si Kuya William ay, ano bang tawag doon, na scam.
Na-scam. Na-scam. Kababaeng tao, talagang talamak na, notorious. Ngayon, lahat ng kanyang retirement napunta doon, kailangan nyo ng pera o kailangan nyo ba ng pangpuhunan, kaya nyo gusto ibenta to? Pareho, both. Pareho. Dahil kung walang pampuhunan, hindi ka rin gagana. Kaya, At siyempre, sa edad nyo rin, kailangan na rin ng pang-maintenance. Nagme-maintenance po ba kayo? wala pa naman po. Ayun, ang kagandahan, walang maintenance. Kaya pala hindi kayo masyadong na-stress dun sa nanloko sa inyo, ano? Stress na rin. Stress na rin. Distress na nga. Distress na rin. Okay, mga kapatid, kung gusto nyo pong tulungan si Kuya William, ito po yung kanyang MG. 2022 model. MG5 Core. Yun, yun yung modelo. Kung familiar po kayo dito sa kotse na to, pero mga kapatid, 20,000 lang ang tinakbo nito na kilometro. Kung interesado kayo, ito po ang numero ni Kuya William. Kayo na po mag-usap, huwag nyo na akong intindihin. No? Basta si Kuya William gusto natin matulungan. Wala na lang po sanang manloloko ha, kawawa naman po. Yung kanyang retirement, napunta na po sa wala. Alam nyo naman ngayon, nakapag-file na kayo ng kaso, no? Nasa Metropolitan Trial Court po ng Pasay. Ayun, puntahan nyo si, Attorney Fiscal Ernie Prado. Si Fiscal Prado, nandiyan po siya sa Pasay. Opo. Puntahan nyo, baka makatulong po sa inyo. Bro, pupunta sa iyo si Kuya William, ha? Sana Ikaw po. nang bahala, tulungan mo siya. Okay, ngayon mga kapatid, kayo po, pagbibili po kayo ng brand nyong sasakyan, i-maximize nyo yung warranty period. Kung halimbawa, 100,000 kilometers at yung kanyang 3 years, i-maximize nyo po yan. Huwag nyo dalhin sa akin, huwag nyo dalhin sa ibang mga shops dahil sa nagtitipid kayo. Kasi po mga kapatid, ang mga sasakyan ngayon na bago, bigla na lang nasisira, biglang nagkakaroon ng problema. Kung kayo ay hindi nagpapagawa sa kasa doon sa period na may warranty siya, maboboid po ang inyong warranty. So, importante yung warranty period na yan. Sumunod kayo doon sa kontrata para kung sakaling masira ang mga sasakyan nyo, meron kayong maaasahan doon sa ibinigay nilang warranty.